So, meron po akong katanungan. Ayan. Handa na po ba kayong tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon? Hindi lang po basta pagpapala ang matatanggap nyo, kundi higit, higit at sapat at umaapaw na pagpapala ng Panginoon. Handa na po ba kayo? Amen, amen. So, atin na pong i-conclude ang theme natin for this month, which is emphasizing blessing. So, ito na po yung last Sunday ng October. Palakpakan nyo nga po ang sarili nyo dahil ito na po yung last. Nasa October, papunta na po tayo ng November. Amen. So, naniniwala po ba kayo na lahat ng tao ay pinagpapala ng Panginoon? Even those people na hindi po natin kasama ngayon, na nasa labas, naniniwala po ba kayo na pinagpapala rin sila ng Panginoon? Amen. So for example po, alam ko cliche mo papakinggan, pero every gising is a blessing. Amen po ba yun? So pakitingnan nga po yung katabi po natin, so baka natutulog na po eh. Sabi mo, pagpapala ng Panginoon na gumising ka ngayong umaga para makinig ng salita niya. So every time na gumigising tayo, ako, sila, at pati yung mga nasa labas, ibig sabihin yun, pagpapala na agad yun ng ating Panginoon. So sabi sa Matthew 5 verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So it means, regardless kung sino man tayo o kung ano man tayo, the sun will rise for you, and the rain will fall for you. Bakit po sa tingin nyo? Dahil mabuti po ang ating Panginoon. Dahil tapat po siya sa ating lahat. So, pwede naman po palang wala nang gawin eh. Kasi mahal naman po tayo ng Panginoon, di ba po? Mabuti naman pala siya. So, pwede na pong mag-antay na lang tayo ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Pwede po ba yon? Pwede. Pero alam nyo po, sa hapong ito, hindi lang po basta pagpapala, sa umagang ito, hindi lang po basta pagpapala yung tatanggapin po natin. We will unlock the greater blessings ng ating Panginoon. Na in order for us to fully receive and experience God's blessing, we need to have faith that follows. Everybody read, faith that follows, blessings will overflow. Ayan po ang title ng pag-aaralan natin sa umagang ito. So basically, meron po tayong 3 points. Number 1 is to follow Jesus. Again, to follow Jesus. So can you ask yourself or your katabi, are you following Jesus? Tanungin nyo nga po yun. Or let's say, are you still following Jesus? Sumusunod ka pa ba sa Panginoon? So that's the question. Especially YWAV. That's why na-request ko po lahat ng YWAV sa unahan. Kasi meron po tayong tatanggapin sa araw na ito. So remember our purpose statement, YWAV. So F stands for, di ba may fruit tayo? F stands for, sabi ko sa inyo may recitation tayo. F stands for following Jesus. Very good. Amen. So we have to first follow Jesus. Ayan. So kung medyo nakakalimutan natin, I will remind you once again sa ating mga YWAB that we are the next generation anymore. Dahil tayo na yung generation, na hindi na tayo yung pag-asa ng bayan lang. Dahil tayo na mismo yung bayan. Amen? So kailangan, tayong mga kabataan, we have to remind ourselves na kailangan mas makinig tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? So, dapat mas sinusuportahan natin yung ginagawa ng ating simbahan. Let us more be active, be engaged, be exposed sa lahat ng pinapagawa ng ating Panginoon, maging ng ating simbahan. So, let's define first the word follow. So sa English, it means to go or come after a person or thing in place, time, or sequence. So whom are we going to follow? Kay nino ba dapat? To Jesus. Why? How? Because Jesus started it all.
Siya ang nagsimula sa lahat. So, the perfect, not just the best, the perfect example is Jesus. When Jesus decided to follow kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. John 3:17, pinadala siya ng Diyos Ama hindi para i-condemn tayo sa ating mga kasalanan, ngunit para iligtas tayo. To bring salvation to this nation. Amen? So kaya, meron po ba dito first time na naka-join? Ayan, taas po kamay. Meron po ba dito? Yung first time lang nang umaten, even sa online, naka-online po tayo, di ba po? So kung ikaw na wala ka pang katiyakan sa iyong kaligtasan, this is your chance, this is your time. Magpasalamat ka dahil may nag-invite sa'yo na umaten dito. Even sa online, magpasalamat ka dahil may nag-share sa'yo na mararanasan mo ang transformation mula sa ating Panginoon. Imagine, bumaba si Jesus para ikaw yung itaas. 'Di ba po? Grabe yung love ng Panginoon sa atin na para tayo ay mailigtas sa kasalanan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng kasalanan natin. Amen po ba 'yon? Amen. So, dahil wala pong naging exemption sa atin, so matik, saan po tayo mapupunta? Sa hell. Yun po yung dapat nating kahahantungan, pero dahil dumating ang ating Panginoon, siya po yung nagligtas sa atin. So we have to believe, we have to repent and to believe sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw wala ka pang katiyakan sa iyong kaligtasan, I'm asking you, God is knocking sa pintuan ng iyong puso. Tatanggapin mo po ba ang ating Panginoon? If yes, nagdedesisyon ka na tanggapin siya, let's have a short prayer. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kalwalatian. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At ngayon, nagdedesisyon po ako na tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon, diyan po nagsisimula yung faith. Ayan po yung magiging foundation natin sa faith natin o sa journey natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. And indeed, true enough, alam niyo po ba na ang salvation is the first greatest blessing na tinanggap natin sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Amen. So sabi dito, ayan. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. So we have to activate our faith. Pero na fast forward po. Ayan. So going back nga po ulit, sa salitang follow, dinagdagan lang po natin, yung follow na meaning is merong verb. And ang meaning po ng verb, hindi po ibon, kundi it is an action word. It is an action word. So dapat may gawin pa rin po tayo. Amen yun? Amen po ba? Hindi po tayo gagawa to work for our salvation. No! Because Jesus did it all. Tapos niya na. So wala na tayong dapat gawin. But we are doing an action because it will just reflect how we love Jesus and how we have faith in Him. Kaya nasabi ko po na faith without action is dead. So kung mahal po natin ang Panginoon, kung may faith ka sa Kanya, kung nagtitiwala ka sa Kanya, kusang magmamanifest yung actions mo, kusa kang kikilos because you love Him. You trust in Him. So activate your faith through our actions. That through our faith, we are becoming more like Jesus. So natututo tayong i-follow siya. Kung yung tao nga po, kapag nagpa-follow tayo ng ibang tao, natututo tayong gayahin yung pananamit niya, yung pagsasalita niya. So what more kung si Jesus, na hindi lang tayo nagpa-follow ng isang tao, we are following the Kings of Kings, the Lord of Lords sa ating mga buhay. So we should be an imitators of our God. So sabi sa Ephesians 5 verse 1, therefore, be imitators of God as beloved children.
So, dapat nakikita sa atin kung sino yung fina-follow natin. Sige nga, pakita nga sa katabi, baka yung fina-follow nyo si Taylor Swift, ganyan po. Si Catherine Bernardo. Dapat po si Jesus yung nakikita sa atin. Dapat we should become an imitator of Jesus. So, we have to follow His what? Ayan, kung meron po kayong mga Bible, pwede nyo pong i-open yan. So, para po mabilis. So, we have to follow first is His word or His command. So, sinabi nga po sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2, na kapag finalo natin ng Panginoon, ay mag-overtake ang blessings po sa atin. From Kuya Mark, right? So, paano po natin mapafollow ang word, ang command ng Panginoon kung hindi tayo nakakarinig sa Kanya? So, sometimes, yung boses ng Panginoon, kapag ini-ignore mo, humihina yan. Not because hindi na nagsasalita ang Panginoon sa'yo, pero dahil nakabuild ka na ng walls of disobedience sa sarili mo, kaya yung boses ng Panginoon, humihina na. So, mas maganda po na maging OA tayo, or maging sensitive, mas sensitive tayo sa pinapagawa ng Panginoon kaysa naman wala kang gagawin para sa Kanya. So dapat we are giving our best of capacity just to follow Jesus, just to follow what He is commanding us to do. And hindi lang po yung word ang mahalaga, not just the word, the command ng Panginoon, yung inuutos niya na i-follow natin. Kasama din po yung example na ginawa ng Panginoon. So from Mark 10 verse 45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Can you see yung humility ng Panginoon na hindi siya yung kailangang pagsilbihan kasi siya mismo yung nagsisilbi sa tao. So dapat mai-follow natin yung ganong example na kahit ang hirap i-serve ng taong to kasi sinaktan niya ako, magsiserve ka pa rin. Dahil alam mo na yun yung ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba yun? So dapat makita sa atin yung humility and sacrifice na ginawa ng Panginoon. Kasi yun din yung ginawa niya para sa atin. So, paano pa tayo na tayo yung tao na very limited sa Kanya? So, dapat gayahin po natin na very limited and very dependent sa ating Panginoon. So, dapat gayahin po natin yung example na ginawa ng Panginoon. And also, not just His word, not just His command, or example, maging ang puso ng Panginoon, His heart. So, sabi dito, God's love is very sacrificial. It is unconditional. And it is, love is sacrificial, unconditional, and selfless. So dapat yung puso natin, we are willing to love other people because God loved us first. So we are able to love other people kasi minahal tayo ng ating Panginoon. So kahit yung mga enemy natin, kailangan po nating mahalin kasi yan po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan maging loyal po tayo sa pagmamahal sa ating Panginoon and even sa ating mga asawa. Ay, sa inyo pong asawa, wala po akong asawa. Sa inyong mga asawa, sa inyong pamilya, kapatid. So, dapat we should love them unconditionally. You should love them no matter what it takes. Tandaan po natin yan. Gayahin po natin yung puso ng ating Panginoon. And even His minds po, no? Dapat we focus on the things that are above. Nauso na naman po ngayon, nakikita ko po sa Facebook, si Eman, if you know her po, mental health advocate, pero she passed away. Kaya dapat po tayo, magkaroon po tayo yung mind po natin, lagi po nating i-at peace. Kasi gusto ng Panginoon na dapat lagi tayong at peace. And yung pinafocus ng mind natin, yes, it is okay to not be okay, to have an anxiety, pero hindi ka dapat magsa-stop doon. Na hindi dapat hanggang doon lang. Kailangan mong bumangon to move forward kasi hindi yun gusto ng Panginoon sa atin. So let's follow Jesus through His heart, to His mind. And lastly is to His mission. Hindi na po tayo lalayo dyan. What Jesus did is to preach gospel and bring good news. So John 15:16, yan po yung dapat na ginagawa din natin. And we know kung ano po yung nangyayari sa paligid natin. Alam po natin na malapit na po yung end times. Ang kulang na lang ay hindi pa po lahat nakakakilala. Kaya kailangan ma-feel natin yung rush to win souls, to make disciples,
to go bear fruit, and that fruit will remain. Dahil yan po ang mission na ginawa ng ating Panginoon. Hindi po nagbabago ang mission na pinapagawa ng Panginoon. Still, yan rin po ang pinapagawa hanggang ngayon ng ating Panginoong Jesus. So following God requires again acting in faith. So our goal is to be Christ-like. So we really have to obey Jesus and follow Him. So one good example is Abram. From Genesis 12 verse 1 to 3, basahin po natin. Now the Lord said to Abram, "Go out from your country, your relatives, and your father's household, to land that I will show you. Then I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, so that divine blessing. I will bless those who bless you, but the one who treats you lightly I must curse, and all the families of the earth will bless one another by your name." Amen. So alam niyo po ba ang sunod niyan, ang sunod na verse po niyan ay umalis po si Abram at pinagawa niya, ay ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. So Abram obeyed the Lord and God blessed him. So kahit hindi siya sure sa kung saan siya pupunta, nagtiwala siya sa Panginoon, sinunod niya ang ating Panginoon. Iniwan niya yung country niya, yung sarili niyang bansa, yung relatives niya, and yung father's household niya just to follow Jesus, even though hindi niya alam kung saan siya pupunta. Magandang halimbawa po. Actually, marami pa pong mga tao sa Bible na nagpakita ng pagiging good example in following Jesus. So, Abram obeyed God anyway. Kahit may kailangan siyang iwan, sinunod niya pa rin ang ating Panginoon. Dahil unang-una, yung pagsunod na ginawa ni Abram, nag-focus siya sa kung ano yung pinapagawa sa kanya ni Jesus. Hindi siya nag-focus dun sa blessings agad ng Panginoon. Una niya munang sinunod yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. And even kahit si Abraham lang po yung sumunod, nadamay maging ang mga descendants niya. Grabe ang pagpapala ng Panginoon. Kapag sumusunod tayo sa Kanya, magfo-flow po yung blessings and magiging pagpapala po tayo katulad ni Abraham. Kaya pag sinunod po natin ang Panginoon, if we follow Jesus, blessings will not just flow, it will overflow. Hindi lang po sa atin, kundi sa mga taong nakapaligid po sa atin. Damay-damay po yan. If tayo pong lahat, or ikaw po, kahit isa ka lang, kahit ikaw lang yung sumusunod, pero madadamay ang buong sambayanan, basta't naging tapat ka sa pagsunod at pag-follow sa ating Panginoon. But, the second point is understanding the process. Understanding the process. Ang sarap po pakinggan kapag pagpapala at pangako. Hindi po ba? Masarap po pakinggan na po. Pero sometimes nakakalimutan din natin na pag-usapan kung ano yung dapat nating pagdaanan bago natin makuha or makamit yung mga bagay na inaasam natin. Yes, following Jesus includes blessings, breakthroughs, and miracles. But following Jesus includes also pain and suffering. Yan po yung dapat tandaan natin. Alam ko, dumating po sa buhay nyo na question nyo ang Panginoon, why is it so hard to follow you, Panginoon? Why is it so hard and painful to follow you? Bakit kailangang may mga opportunity na mawala para lang ma-follow kita? Bakit kailangang iwan ko yung love na pinupursu ko just to follow you? Bakit kailangang pagdaanan ko yung mga bagay na ito just to follow you? Sinusunod naman kita, pero bakit ang sakit? Ang hirap mong mahalin, Lord. Minsan po ba naas na natin yung mga sarili natin ng mga ganyang tanong? Pero alam niyo, kung ang Panginoon tatanungin ka rin, ang hirap mo din namang piliin, ang hirap mo ding mahalin. Pero hindi po yun sasabihin ng ating Panginoon. Because He chooses to love you no matter what. He chooses to follow you and be with you. Yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit masakit?
Alam niyo kung bakit mahirap? Because hindi po tayo exempted. Kahit sinusunod natin ng Panginoon, hindi tayo exempted sa kung ano, hindi tayo exempted sa pain, sa suffering, hindi po tayo exempted. Because even though we are His follower, we need to go through to pain at suffering, lalo na sa paglakad po natin palapit sa ating Panginoon. Kasi unang-una, we're not living in this world anymore. We are living from Him. So sabi po sa Romans 12:12, to not be conformed to this world. To deny ourselves, sabi nga po sa Matthew 16:24, to deny ourselves, to take up His cross and follow Him. Yan po yung sinasabi sa Matthew 16:24. Alam nyo po, minsan, hindi naman mundo yung mahirap kalaban. Alam nyo po kung sino yung mahirap kalaban? Yung sarili po natin. So we need to really deny ourselves, deny our flesh, deny our sin, para lang po sumunod sa ating Panginoon. Iiwanan po natin lahat ng pinapaiwan ng Panginoon. Lahat ng kailangang bitawan, kailangan po nating bitawan. Following Jesus is not easy. Kung siya nga po nape-persecute, nako-condemn ng mga tao, so what more na tayo? Very limited and dependent sa ating Panginoon. Kaya nga, kung may pagpapala, meron din pong pagpapalo. So we have to go through the waters, we have to go through the fire just to follow Him. But one thing, God promises us na He will strengthen us, na He will never leave you nor forsake you. Kaya kahit anumang pagdaanan mo sa apoy, sa tubig, sa hangin, kahit saan ka dumaan, nangako ang Panginoon na hindi ka niya iiwanan. So may mga bagay talaga na kailangan nating maranasan, kailangan nating ma-experience o ma-endure dahil alam po natin na hirap muna bago sarap. Kasi hindi naman po tayo nepo babies or anak ng contractor. So kailangan po nating magpakahirap sa mga bagay na gusto po natin. Kasi may mga bagay po na kapag mabilis nating natatanggap, mabilis din pong nawawala. Pero yung mga bagay na pinaghirapan natin, na matagal nating pinaghirapan, even relationship, sa opportunities, kung matagal po natin yung pinaghirapan, matagal din po yung mawawala. Kasi alam natin kung ano yung kailangan mong pagdaanan bago makuha yung bagay na yon. So as His follower, we need to carry His burden. We need to carry out His mission to bear His cross. Ayan. Actually, may i-share lang po ako. Nung college journey ko po, college pa rin naman po ako, pero before, nung graduate po ako ng senior high, nakakuha po ako ng scholarship. And it is scholar ng Binyan. So kapag nag-aral ka sa private school, bayad na po lahat ng tuition fee mo. Pero pag nag-aral ka sa State University, makakanagap ka ng 10K per sem. Dahil po malaki yung population ng school namin, and 10% lang po yung kinukuha. So, nakapasok po ako as top 6 of our class section. 6 lang po yung nakuha sa amin. And alam niyo po, nag-apply po ako sa 4 schools, and sa awa ng Panginoon, nakapasa po ako sa lahat. And ang pangarap ko po talaga before, nung bata po ako, is maging teacher po talaga. Pero dahil dumating po sa pandemic and naging practical, parang I want to pursue nursing na po. Kasi nakita kong gaano kabulok yung health system sa bansa since pandemic po yun. So sabi ko, sige, mag-nursing ako. Yung contract po, yun po yung nilagay ko, St. Michael's Bachelor of Science in Nursing. Ginawa ko po yun. And sobrang hirap po nung process na pinagdaanan ko kasi ang dami po namin. And yung grabe po yung mga requirements na kailangan mong asikasuhin para lang makapasok. And nung last na po, final na interview, tinanong po ako, may kapatid ka bang scholar ng Binyan? And sabi ko, yes po. Dahil doon, gumuho po yung mundo ko, naging bubog ko po siya kasi natanggal po ako because I said yes. And sa pamilya po kasi, bawal po ang dalawa sa scholarship.
Pero pwede po sa Senado. Na-joke lang po. Bubog ko po siya talaga actually. Kasi grabe po yung pain and suffering, grabe yung iyak ko noon nung time na yon. And grabe yung pagpapala ng Panginoon kasi nagpadala siya ng mga tao just to cheer you up. So yung pain and suffering na po yun, ginamit ko po yun para tumayo. And alam niyo po ba, nagkaroon po ng plot twist. Kasi yung God's no is not denial. It's redirection. Binalik po ako ng Panginoon sa una kong pangarap. Lumabas po yung PUP, Cavite State, and yung 5 options ko po niyan, computer engineering, human resource, naging 3rd or 4th option ko po siya. Pero dumating po yung result, and ang una ko pong natanggap is Bachelor of Secondary Education, major in English. Grabe, binalik po ako ng Panginoon sa una kong pangarap. And nakita ko po kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko nung time na yon. Ang pinagpipilian ko naman po noon ay school, kung CVSU or PUP. Pero mas pinili ko po yung PUP kasi nga po most preferred by the employer. Kahit malayo po, pinili ko po siya. And by the grace of God, nagkaroon po kami ng campus ministry sa school po. So, isa po yun sa may iwan ko sa PUP kasi I was appointed as the secretary po ng Next Gen kasi nagsistart pa lang po kami noon. And inasikaso po namin yung papers para lang po ma-accredit kami. And 2nd year na po namin ngayon at ayun po yung iiwan namin for the next generation. Amen. So grabe po yung sinabi sa akin ng Panginoon, gusto mo palang mag-nursing, o sige, tatanggalin kita ng scholarship, bumalik ka sa teaching. Pero alam niyo po, success is not about the wealth. Kung nag-focus po ako sa practicality, hindi po pala yun. Kasi success is doing what God wants you to do. It is being what God wants you to be. And naniniwala po ako, 4th year na po ako ngayon, na naniniwala ko na dito po talaga ako pinadala ng Panginoon. That this is my calling to influence youth, to influence other, and for them na makakilala sa ating Panginoon. And sa campus ministry po namin na yun, We Share Gospel, nagtuturo po kami ng iba pa pong mga officers, iba pa pong mga youth leaders just to follow Jesus and accept Jesus sa kanilang mga buhay. And naniniwala po ako, alam niyo po, during those moments sa buhay ko na sobrang sakit po, naging bubog ko siya. Kasi sayang po sayang. Pero alam niyo po, binalik po ng Panginoon ngayon, aside sa scholar ako ng bayan, meron po akong isang scholarship na natatanggap. And that is because of Jesus. And during those days, during those times, alam niyo po yung ginawa ko, not just prayer, iniyak ko po yan sa Panginoon, lahat, in-acknowledge ko yung weakness ko sa Panginoon. And still, nag-worship po ako sa Panginoon. So, every time, ginamit ko po yun, yung pain na yun, yung suffering na yun, kasi hindi naman po talaga siya rejections talaga. Kasi pwede mo po yung gamiting pagpapala. Kahit may pain, kahit may suffering, kikilos ang Panginoon sa nangyari sa'yo. Kaya nagiging testimony ko po siya every time na sinashare ko po siya sa ibang tao. So, nagiging blessing po yung nangyari na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nangyari po yun. At kung ibabalik man ako, ganun pa rin po yung sasabihin ko, yes, may kapatid ako. Pero, ayan po. Ayan, so, if we choose Him, if we follow Him, we should trust the process. Bago ka maging magandang bulaklak, kailangan mong dumaan sa bagyo, sa ulan. So, let's trust the process. So because if we choose Him, if we follow Him, what comes after? The blessings will follow. So uulan ng pagpapala. Alam ko naman po, even without blessings, we will still choose to follow Jesus. Amen po ba yon? Even without blessing, handa po ba kayong sumunod sa ating Panginoon? Amen! As someone din po kasi na level up na yung faith, hindi lang tayo basta binibigay natin kung ano yung kailangan. Kailangan binibigay natin yung best natin sa Panginoon. Dahil disciple niya na tayo, magfo-focus na lang tayo on following Him. That's why blessings will naturally follow you. Kahit hindi ka naglulook after those reward, after that reward, specific reward or blessing, dahil mahal mo ang Panginoon, dahil sinusunod mo siya, hindi mo chine-chase yung blessings yung nag-chase sa'yo.
Amen. So susundan ka talaga mismo ng pagpapala if we choose to obey and follow Him. So it will overflow. Hindi lang po siya dadaloy. Aapaw po siya sa atin ng sapat-sapat at higit-higit sa anumang pangangailangan po natin. From Leviticus 26, verse 3 to 13. Basahin po natin, since para po makonclude natin, basahin po natin lahat ng verse. If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of field shall yield their fruits. Your threshing shall last to the time of grape harvest, and the grape harvest shall last to the time for sowing. And you shall eat your bread to the full and dwell in your land securely. I will give you peace in the land, and you shall lie down, and none shall make you afraid. I will remove harmful beasts from the land, and the sword shall not go through your land. You shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword. 5 of you shall chase of hundreds, and 100 of you shall chase 10,000, and your enemies shall fall before you by the sword. I will turn you and make you fruitful and multiply you, and will confirm my covenant with you. You shall eat old store long kept, and you shall clear out the old to make way for the new. I will make my dwelling among you, and my soul shall not abhor you. And I will walk among you and will be your God, and you shall be my people. I am the Lord your God, who will brought you out of the land of Egypt, that you should not be their slaves. And I have broken the bars of your yoke and made you walk erect. So from Leviticus 26, 3 to 13, these are the blessings that have mentioned. Wala po ko dito, no? So ayan po yung blessings. Pero tayo mismo, malay mo, meron po tayong iba't ibang interpretations doon sa Leviticus na binasa po natin. But these are the blessings that have mentioned. We have great harvest, peace and security, freedom, fruitful and multiplication, and lastly, His presence. So, uulan po ng pagpapala. Alam niyo po ba before, na kapag umulan, konting ulan man, it will really indicate a great harvest. So, malaki po yung ulan for a great harvest. And bakit po nagkakaroon ng harvest? Kasi you planted, nagtanim ka. Sabi nga, what you sow is what you reap. Pero kung hindi ka nagtatanim, pero still may naaani ka pa ring pagpapala, have you ever wonder kung saan yun nagmumula? Saan yun nagmumula? Kasi parang hindi mo deserve to, pero tumatanggap ka pa rin. Have you ever experienced that? Na parang unexpected blessing yung nakukuha ko. Kasi hindi ko naman to deserve. Aside from the fact that God is good and faithful to His people, so merong mga tao noon na nagtanim para ikaw mismo yung umani. So may mga tao na nag-release at nagpe-pray sa'yo para matanggap mo yung blessings na yon. Kaya magpasalamat ka kung merong mga tao na patuloy na nagpe-pray sa'yo to give the best for you. Magpasalamat ka doon. Sa katabi mo magpasalamat ka, thank you, kasi nire-release mo yung blessing sa akin. Salamat dahil nananalangin ka for me. So what more kung si Jesus na mahal ka, Jesus who loves you so much that He can give you lesser things. So mahal na mahal ka ng Panginoon at ayaw niyang bigyan ka ng kakaunti. No po, kahit sa anong aspeto ng ating buhay. So for those people na they are currently planting seeds so the next generation can harvest it, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa ginagawa po ninyo. Ako po, for example, I am able to stand here right in front of you. Aside sa kumikilos ang Panginoon, nangunguna siya, there are also people behind me na ginagamit ng Panginoon who chooses not to fall. So nakatayo ako dahil hindi nila pinipiling tumumba sila. Because they are following Jesus, specifically Pastora Jessica, she reaches out for me. And that's why nawin niya yung souls ko. And ako ngayon, nananatili po ako dito.
So for those people na nag-invite at nag-invest sa'yo to share the gospel and para mapalapit kayo sa Panginoon, tinanim ka nila, kaya ikaw rin dapat magbunga ka. Amen? Pero alam nyo, sometimes, imbis na naghahasik tayo, ang nangyayari, nagiging stagnant tayo or complacency na lang or too comfortable na lang tayo. Because marami sa atin na inaasa na lang sa iba yung paghayo. So especially sa mga kabataan, marami pong nagpe-pray sa YWAV, sa mga kabataan. Yan, galaw-galaw. No po? So nagiging for consistency na lang. Napapansin niyo po ba? Nakakalimutan natin that the harvest is plentiful, but the laborers are few. Matthew 9 verse 38. We are part of the body Christ. Dapat tulong-tulong po tayo. Dapat kaisa po tayo. Sama-sama, tulong-tulong. Sabi nga po, di ba? So let's always give God the best glory and honor through our lives. Because we are designated to display God's glory. So we're not just talking about the resources anymore. We're talking about also the people na kailangan nating i-harvest. No po? So kailangan nating mag-work. Kailangan nating kumilos para po umani tayo. Because if we are enjoying last year harvest, di ba kailangan natin gumawa ulit ng room for the new. So gawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon. Be fruitful and multiply dahil ito po yung pinapagawa ng Panginoon. Pero, on the other hand, meron po sa atin, tanim ka naman ng tanim. Pero bakit parang walang harvest? Bakit hindi namumunga? So bakit parang walang ulan? Delay ba yung blessings ng Panginoon? Ayun po ba yung iniisip nyo? Delay po ba? Delays are never denials. Tandaan nyo po yan. From Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. So sabi nga po, rain in their season. So nagbibigay ng Panginoon ng ulan kapag season mo na. Rain in their season. Kaya wag mong madaliin. Kasi paano po kapag nagpaulan yung Panginoon pero wala kang flood control, pero wala tayong flood control, magpapayong po ba tayo? Kasi babahain po tayo, no po? So dapat, hindi po natin minamadali yung mga bagay-bagay. So let us always remember that God's timing is intentional. Maybe yung season mo ngayon for ano pa lang, for planting pa lang. No? So trust that the harvest will be worth it sa dulo. So again, trust the process. So God is not preparing the blessing. God is not preparing the blessing. Kasi naka-standby lang po yan eh. I-open na lang ng Panginoon yung bintana ng langit para ibigay yan sa'yo. But He is preparing you to fully receive and experience His greater blessings. So merong divine preparation na ginagawa ang Panginoon. Because remember, the weight of every blessing that God can give. So meron pong different forms ng blessing and meron din pong different kind of weight ang blessing ng Panginoon. Kaya nga po tayo may yes, kaya tayo may no, and may wait. Yes, kapag will na ng Panginoon, nasa season mo na, sige, ibibigay yan ng Diyos nang walang pakundangan. Pero may no, kasi hindi mo pa time. Kaya nga po may wait. No, hindi pa to yung time para sa'yo. Kaya bakit po natin nirarush yung mga bagay-bagay? Bakit may mga opportunity tayo na nirarush? For example, sa love, kung nirarush mo yung love, and pumasok ka sa maling relasyon, and then nagbunga, imbis na maging blessing yung baby, nagiging consequence yun kasi mali. Pinilit mo yung time. I am talking about teenage pregnancy, premarital sex. This is the truth now. Marami po sa amin, marami po akong nakikita na imbis na maging blessing yon mula sa Panginoon, nagiging pabigat, pahirap yon. Sino po yung may kasalanan? Sino po yung may free will na gumawa nun? Sila rin po.
Kaya tandaan natin, kung merong blessing sa obedience, meron din pong consequence sa disobedience. May curses din po ang Panginoon. Tandaan po natin yan. And kaya nga po, meron po tayong tinatawag na wait. Wait. Be still and know that I am God. Pero sa atin pong waiting season, sa ating stilling, hindi po ibig sabihin no, na wala po tayong gagawin. Dapat may gawin po tayo while we are in the waiting season. We should trust and follow Jesus. No po? So kung i-arrange po natin lahat ng blessings na na-reveal dito, ano po sa tingin niyo yung pinakauna? Okay, plus 2 sa card. Sorry. Okay po, ano po yung pinakauna sa tingin niyo? What number? Raise your hand po if you want to answer. The joke lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po tayo. Is it 1, 2, 3, 4, 5? 5. Very good. Okay. Kung i-arrange po natin yung blessings ng Panginoon, ng pinaka-above all, His presence is the greatest blessing. Kasi baliwala yung kotse mo kung wala ka sa presensya ng Panginoon. Baliwala yung kayamanan mo kung wala ka naman sa presensya ng Panginoon. Binigyan ka nga niya ng gantong blessing, pero yun naman yung naging dahilan para lumayo ka. Para saan pa yun? Pinayaman ka naman niya, pero hindi ka nanatan ng Sunday. Paano po yun? So may mga times na babawiin ng Panginoon yung blessing na yon. So kailangan, aside sa maging good steward po tayo sa blessings na yon, kailangan magstay po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil in His presence, we can find true rest, restoration, renewal, and revival. Kaya let's always stay sa presence ng ating Panginoon. So let's all desire His presence. Focus on Him, on the one that who is in control. Amen? So kasi kung nasa presensya tayo ng Panginoon, lahat ng bagay na nanaisin ng Panginoon na ibinigay sa'yo, ibibigay na sa'yo yon. Nang higit at sapat pa sa pangangailangan mo. Kaya alis po ba tayo sa presensya ng Panginoon? Lakasan po natin, alis po ba tayo sa presensya ng Panginoon? Hindi po ate. So hindi po tayo aalis sa presensya ng ating Panginoon. Amen? So, alam niyo po ba, share ko lang din po. No, yung una po pala yung follow Jesus. Sometimes po yung obedience na gusto ng Panginoon, it can be found po sa mga simpleng pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Sa 1 po to, nakalimutan ko lang po i-share. So, kami po mga youth, YWAV, iba po sa amin, nagbibinian po. So, after this, afternoon service po, and nakakasama po namin yung ibang kabataan. And syempre, kumakain po kami dun sa church. Ayan. Tapos tulong-tulong din po kami pagligpitan na ng pagkain, maghuhugas. And nakakatuwa po na kahit sa simpleng bagay, naaasahan po sila. Kasi nga, yung maasahan sa maliit na bagay, maaasahan sa malaking bagay. Amen? So, minsan, yung obedience na gusto ng Panginoon, kahit gumising lang tayo ng umaga, mag-move forward sa buhay, natutuwa na ang ating Panginoon sa mga bagay na yon. So even simple obedience, tuwang-tuwa na sa atin ng Panginoon. So we should always follow Jesus. And hindi lang naman po yung nagagawa nila kasi pinapagamit din po nila yung talents nila para po sa Sunday service po ng Gia Binyan. Kaya palakpakan po natin sila. Ayan. Amen. Amen. Ayan. With regards to this, balik naman po tayo dito. Share ko lang po. Actually, simpleng tao lang naman po ako before. And ang tanging gusto ko lang po talaga is to have a complete family. Kompletong pamilya po. Pero nung high school po ako, nawalan po ako ng kuya. So, actually, nung pinakaunang pumunta sila Tita Jack sa barangay po namin, wala po ako doon. Nung nasa playground, ang nandun po ay ang kuya ko. And nagkaroon po ng twist. So, yung kuya ko naman po yung nawala. Kami naman po ni Alex
yung nandun. And nagkasakit po yung kuya ko. Actually, yung kuya ko po, yung buhay niya before, ano po siya parang gang po sa barangay po namin. So, every time na may umaaway po sa amin, siya po yung backup. Siya po yung, kasi kilala po talaga siyang basagolero sa barangay po namin. And siguro sa kanya din po ako nagmana before, kaya po nakikipagsabunutan ako, talagang, sige, away-away. Nang elementary po ako, nakipagsabunutan ako, tapos siya yung umiyak, ganyan-ganyan po. So, madami po akong ginawa din before, kasi alam ko may kuya ako na baback up sa akin. And nagkasakit po yung kuya ko, but praise God, kasi po 1 month, nakasama pa po namin siya, pinauwi po siya. Umabot po sa thousands yung bill namin sa hospital, pero wala po kaming binayaran. And nung namatay po siya, nag-visit po si Tita Jack sa bahay po namin. And sinera niya po yung kuya ko. And after ilang days, sabi po nila Tita Jack, babalik pa po sila, pero namatay na po yung kuya ko. So, hindi man po ako yung ginamit ng Panginoon to share the gospel, pero ginamit niya po yung ibang tao to share the gospel sa kuya ko. Ang dami ko pong, dami ko pong pinagsisihan ng mga araw na yon. And ito po, last year po namatay po yung lolo ko. And this time po, ako po yung ginamit ng Panginoon to share the gospel. Kasi po nung time na yon, papasok po ako ng school. And naliligo po ako nun. Parang there's something in me na tinutulak ako. You need to share the gospel sa tatay mo. And that time, hindi pa po siya visible yung sakit niya. Pero may nagtutulak sa akin na i-share mo yung gospel sa lolo mo. And then I did. Paglabas ko po ng bahay, umiyak na po ako noon. Hindi ko alam kung bakit. And after 2 days po, namatay po yung lolo ko. And true enough, kasi wala po akong pagsisisi. Actually, siya nga po yung bala kong pakyatan sa stage noon eh. Kasi ngayong 4th year po ako. Kasi gusto ko po siyang bigyan ng magandang buhay. Pero hindi ko man po siya nabigyan ng marangyang magandang buhay. Through Jesus, nabigyan naman po siya ng buhay na walang hanggan. And alam niyo po yun, ngayon po, ako yung ginamit. Ang sarap po sa pakiramdam kung ikaw naman yung ginamit ng Panginoon para i-share po yung gospel sa family mo. Actually, yung family ko po, ilang beses na rin po silang nasharan. And yung ate ko, nakapag-divine encounter po siya, yung mama ko nakapunta na rin po dito. Pero still, struggling pa rin po kami. Kasi mas masarap po sa pakiramdam na hindi lang sila nasharan, kundi kasama mo silang lumalakad sa pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kaya if merong time sa buhay mo, feeling mo dry, feeling mo walang pag-asa yung family mo, wag mong sukuan. Wag mong sukuang iyakan, ipanalangin sa Panginoon kasi yung iyak mo, magkakaroon yan ng resulta, mapapalitan yan ng joy. Because the pain that you're feeling cannot compare the joy that is coming. Kaya alam ko po dito sa atin, marami po sa atin na hindi po natin kasama yung mga family natin. Pero I am encouraging you na wag po nating sukuan yung family po natin. Kasi kung merong isang tao na nanampalataya, na nagbibilib sa ating Panginoon, na may faith sa ating Panginoon, dadaloy yan, lahat ng buong sambayanan ay maliligtas. Kaya wag nating pigilan ng ating Panginoon. And I'm still praying. And sana nanonood sila ng online kasi sabi ko manood sila online. Pero ayan po, we should have faith. And habang naghihintay po tayo na ma-harvest po natin yung yung family po natin, kailangan nagtitiwala at sumusunod po tayo sa ating Panginoon. Kaya wag po nating sukuan dahil magkakaroon po ng spiritual revival through Jesus. Kaya wag po nating sukuan. Again, so ako po, dahil tapat na naglilingkod sa Panginoon, dahil mabuti kang naglilingkod sa Panginoon, yung family mo, dadaloy sa'yo yung pagpapala ng Panginoon. And soon after, mag-overflow din yan sa pamilya mo and sa lahat ng tao, to those people around you, dadaloy yan. At hindi lang basta dadaloy, mag-overflow po yung blessings mo. Magiging pagpapala ka rin sa ibang tao, especially sa family mo. Kaya wag mong sukuan. Wag tayong susuko, lumaban lang po tayo.
And magkakaroon din po ng spiritual revival. Mangyayari po ang ninanais at ang pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ayan na po, tinatimer na po nila ako. So, aalis po tayo here na bless abundantly. Mag-conclusion na po tayo. Ayan. God is good and faithful to all people. But greater blessings are unlocked when we choose to follow Jesus, showing the depth of faith, our trust, and our love for Him no matter what process we go through. Faith that follows will bring us greater blessings. They will overflow into our lives and into our lives of those around us, reaching even the generations to come. Amen. Ang Diyos po ay mabuti at tapat sa kanyang mga tao. Pero ang higit po na pagpapala ay makukuha natin, ma-unlock natin, ma-experience natin if we choose to follow Jesus. Na no matter kung ano yung process, kung ano yung pagdaraanan natin, if we choose to follow and obey Jesus, blessings will flow and it will overflow and it will reach even those people around you. Amen? So gusto ko pong i-emphasize sa inyo na hindi po tayo nagfo-follow, hindi tayo susunod sa ating Panginoon kasi we are looking for the reward or blessings. Dapat kusa pong magmamanifest dyan. Magmamanifest po yan dahil we have faith. So kusa siyang magmamanifest through our actions at susundan lamang po tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Because when we follow Jesus, blessings will surely flow and it will overflow.